Nagsasabi po ako ng totoo. Nagsasabi talaga ako ng totoo. Kung sino pang mga Diyos nyo, mga grupo kayo, mga reliyon kayo dyan, mga pastor kayo, mga pare kayo, mga loloko. Nagsasabi po ako ng totoo. Nagsasabi talaga ako ng totoo. Kaya, sigurado ako na ang lahat ng mga reliyon dito sa buong mundo, imposible na sa inyo mayroong isang maliligtas. Nagsasabi po ako ng totoo. Nagsasabi talaga ako ng totoo. Hukuman po ang haharapin natin ngayong darating na mga araw. Hukuman po yan. Final judgment po yan. Paghuhukom po yan sa mga buhay at sa mga patay. So ngayon, kailangan mo ng abogado, kailangan mo ng testigos, kailangan mo ng ebidensya. Dahil haharap ka sa isang hukuman. Pag wala kang yan, itong sinasabi ko sa inyo, mangyayari talaga ito sa inyo. Matapon po talaga kayong lahat doon sa impyerno. Nagsasabi po ako ng totoo. Nagsasabi talaga ako ng totoo. Kaya sabihin ko sa inyo, kahit sa ano pang dikit ninyo kay Panginoong Divine Master Robin E. Reclo Sr., kahit anong dikit nyo pa kay King of all Kings Master Robin Reclo Jr., kahit anong dikit nyo pa kay Divine Grand Master Robin Madron Eclio I, pag ang huwis ay kinakalaban ninyo, pag ang huwis ay hindi nyo kinikilala, pag ang huwis ay hindi nyo pinapakain, pag ang huwis ay hindi nyo pinapainom, pag ang huwis ay hindi nyo kinukonsabo, ang mangyari sa inyo, impyerno pa rin talaga mga kapatid. Kailangan ang huwis po ay ating kaibigan. At ang huwis po, walang iba kundi si Professor Kong si Jesucristo. At si Professor Kong si Jesucristo at si General Spiritual Investigator Professor Jimmy Bilimpot ay isa lang po yan mga kapatid. Nagsasabi po ako ng totoo. Nagsasabi talaga ako ng totoo. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Nagsasabi po ako ng totoo. Nagsasabi talaga ako ng totoo. Dahil ibibinta ko talaga ito sa halagang 1,000,000 at kalahati. 1.5 million po ang bawat isang piraso ng librong ito. The 3 Books of Master. Kung bubuuhin nyo ang halaga ng 3 librong ito ay aabot sa 4.5 million po ang halaga ng librong ito sa taon lamang na ito. What? Pero sa susunod na taon, 2021, ay aabot na po sa tatitig 2 milyon ang halaga ng presyo ng librong ito. Kaya ang presyo ng librong ito ay sobrang mahal. Dahil ang kaligtasan ay napakamahal. Yan po talaga ang tunay at totoo mga kapatid. Nagsasabi po ako ng totoo. Nagsasabi talaga ako ng totoo. Nagsasabi po ako ng totoo. Nagsasabi talaga ako ng totoo. Ngayon mga kapatid, isasalaysay ko po sa inyo, ituturo ko po sa inyo, sasabihin ko po sa inyo kung paano ba gagawin ng Diyos ang paghuhukom sa lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Dahil ang YouTube channel kong ito ay Guide to Father's Kingdom po talaga. Ito po isang giya kung paano po talaga ninyo makamit ang tunay na kaligtasan. Dahil ang tunay na kaligtasan ay makakamit po sa magitan ng tamang proseso at pagsagot ng mga katanungan at interviews sa darating na paghuhukom na gagawin ng Diyos dito sa buong mundo. Nakaupo po dito ang lima karubin. Nakaupo po dito sa harapan ng mga buhay at mga patay na huhukuman. At nakapila po iyon. Nakapila po ang huhukuman ng mga tao. At ito po ang General Spiritual Investigator na si Professor Kong si Jimmy Bilimpot. Siya po kasi ang maghuhukom sa mga buhay at sa mga patay na si
Professor kong si Jesucristo. Dahil si Professor kong si Jesucristo at si Professor kong General Spiritual Investigator Jimmy Bilimpot ay iisa lang, mga kapatid. At ito na po iyon. Ito na po. Siya po, si General Spiritual Investigator Jimmy Bilimpot, ang maghuhukom sa mga buhay at sa mga patay. Ngayon, ito naman ang mga tao na huhukuman. Nakapila po talaga ang mga tao. Nakapila po dito ang mga tao. Ngayon, paano ba gagawin ang paghuhukom ng General Spiritual Investigator Jimmy Bilimpot o Professor kong si Jesucristo? Mga kapatid ko, pakinggan natin ang mensahe ng ating Divine Master. Pero wag na kayong maniniwala dahil ang sabi ng Diyos, klaro, very clear. Sabi niya, pag malapit na ako'y babalik, marami na magpa-Diyos-Diyos. Maraming magdala ng pangalan ko. Nagsasabi po ako ng totoo. Nagsasabi talaga ako ng totoo. Kailangan mayroon kang abogado. Kailangan mayroon kang testigos. Kailangan mayroon kang ebidensya. Kompleto yan, mga kapatid. Gaya dito sa ating mundo. Kompleto. Hindi ka basta-basta makukulong doon sa kulungan. Pag kompleto ka ng abogado, kompleto ka ng testigos, kompleto ka ng ebidensya. Hindi ka basta-basta maitapon doon sa kulungan dito sa mundo natin. Ganon din sa paghukom na gagawin ng Diyos sa darating na paghukom sa mga buhay at sa mga patay dito sa lupa. Ganon din. Hindi ka basta-basta may patapon ng Diyos doon sa impyerno kapag mayroon kang abogado, mayroon kang witnesses, mayroon kang ebidensya. Yan talaga ang tatlo ang hahanapin sa iyo. Yan po talaga ang tunay at totoo, mga kapatid. Nagsasabi po ako ng totoo. Nagsasabi talaga ako ng totoo. Mga kapatid ko, pakinggan natin ang mensahe ng ating Divine Master. Sinintanan mga ituon ko. Kung mamatuod man o kung bibig man ang silan sa kinabuhi sa tao para sa natin. Ang tao na magbinutan na ay katautan. Ang tao na nagbukas sa kautan wala sa kautan. Maulang na ang ato inahin. Katapusan na desisyon sa tao. Wala na yung mudaot sa tao na binutan. Kaya sa tao na sinuto. Buta, kung nabot man ang bukmanan sa Diyos, hindi sa natin sa kalibutan. Kung ipakadaog man sa atong amahan, ang iyang bukmanan. Aron bukman ang tao sa dautan at kasaran. Sinyalit din sa bawat. Kung kita magsunod lamang sa mga maayong pagsunod sa ating dastas sa Pilipinas. Dili kita maulang kita tutang sa Diyos. Tutang sa tingalit. Ang gini niyang bukmanan sa agaw. Nang lugtong tingalit mo tanang at makatulog ng magni anak ni Diyos. Nung at ito, kung nagbukumang sa araw nito, ipatanaw mo sa basang naong tugaw ba na sinawang tanawang siya. Kawang Diyos, kung siya mag-usong ka na ito, hindi na kinahanglan na pamutan ang kapatid. Ito lamang kapag titik sa iyang mga mata, sinanawan na insan ka na kung hindi sa tao. Ang ngayon ka ba natuhaon kanya sa imong kamataron? Kung ngayon ka ba, ay pagkaplin ka sinil, kada usap ka na sa katasa. Maka na mga isunod ko ang mga hukmanan sa Diyos. Ang dinyon sa atin na we go into the people of the Diyos. So sometimes na mabalik ka sa kasahan. Kaya ay bukmanan pa rin sa kong kalibutan na bukmanan sa kalapit. Hindi bukmanan sa kasaypanan sa kalapit. Gusto ka na sa mga bukmanan sa mga bilahan. Unang din mo nila, ang bukmanan pa rin sa kalibutan sa ating kinabutan. Bukmanan lamang sinasatunan ng kalapit. Doon na kayo kami. Apaan? Dito sa Pilipinas, wala na yung kalapit na dito. Wala na yung kalapit.
Kung sa man ang malinis, truth sa imong katingkap mo, guna-guna. Mao na ang gibawas sa Diyos. Mga hindi mo nagtuon ko, dili ko naman sa akong isibilan. Nagsasabi po ako ng totoo. Nagsasabi talaga ako ng totoo. Na kailangang alam mo ang pangalan ng Diyos mo. Alam mo ang pangalan ng iyong Diyos. Yan ay isang abogado yan. Pangalan ng iyong Diyos. Ang Diyos mismo ang mag-abogar sa iyo para hindi ka matapon sa impyerno. Ano pang rason na hindi ka mapunta sa langit? Gayong kilala mo ang Diyos mo. Ngayon, kilalanin mo kung sino ang Diyos mo. Wala akong pinipili. Wala. Kahit pa Diyos mo si Allah, El Shaddai, Yahweh, Buddha, sino pa diyang Diyos ninyo, Jesus Christ, sino pa yung mga Diyos ninyo, kailangan kilalanin nyo yan, dahil abogado nyo yan. Abogado nyo yan. Yan ang abogado nyo. Ngayon, dahil nalalaman nyo na sila ay pwedeng gagamitin mo na abogado, ngayon ang tanong, kailangan bayaran mo yan. Kailangan bayaran mo yan. Kailangan pakainin mo yan. Dahil walang abogado na magrepresentar na abogado mo na hindi mo papakainin. Iiwan ka niyan sa ere. Mga kapatid, lalayasan ka ng yung abogado. Bakit? Ginoto mo ang yung abogado. Hindi mo pinapakain. Hindi mo binabayaran. Mayroon kang abogado, ang Diyos mo, abogado mo. Mayroon kang testigos, ang guardian angel mo, ang ego mo, testigos mo yan. Paano ka itapo ng Diyos sa impyerno? Gayong mayroon kang abogado at mayroon kang testigos. Di ba? Paano ka itapo ng huwes, ng judge doon sa impyerno? Gayong mayroon kang abogado, mayroon kang testigos. Kumplito ka, mga kapatid. Ngayon, yun ang tinuro ko sa inyo. Yung video post ko, makakatulong yan sa inyo. Dahil Guide to Father's Kingdom nga ito. Ngayon, ito ng pangatlo, ebidensya. Pagharap ka sa kaso doon sa Korte Suprema, pag wala kang abogado, wala kang testigos, wala kang ebidensya, anong mangyayari sa iyo? Automatic ka, itapon ka agad sa kulungan. Life sentence ka agad ang sentensya sa iyo or kulong ka. Kung ilang taon ka makukulong. Dahil wala kang abogado, wala kang testigos, wala kang ebidensya. Ganon din sa paghukom na gagawin ng Diyos sa mga buhay at sa mga patay dito sa lupa. Pag wala kang may presentar na abogado, testigos, ebidensya, automatic, tapon ka kaagad sa impyerno. Yan po talaga ang tunay at totoo, mga kapatid. Nagsasabi po ako ng totoo. Nagsasabi talaga ako ng totoo. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Mga kapatid ko, pakinggan natin ang mensahe ng ating Divine Master. If we have this way already, mayroon na tayong daan na madaanan. So you have to wait for me. Huwag kayong magmamadali. Baka maligaw pa kayo sa landas. Dahil kung sino naman ang papaniwalaan ninyo, kahit sino-sinong tao, sinong kasama natin na magsasabi sa inyo, ako'y member ng First 13, alam ko yan. Kahit si Master, alam niya yan sa akin. Binigay sa akin ang lahat dahil kami ang First 13. Kasama nila kami. Si Master, ang aking kasama. Matagal na kaming nagkasama-sama. Ngayon, bago pa. Kailangan maniniwala kayo sa akin. Yun ang paano nila palabas ngayon. Itong mga kapatid natin na medyo mataas ng pinag-aralan, pero mababa ang nalaman. I am telling you this because I see the judgment is fast approaching. I am not scaring you and I am not telling you the history of what, that I am going to blind your eyes or maybe to let you crawl in the ground like the worms. But frankly speaking, we are now in the finishing line, that to judge of mankind,
must be coming soon. Well, if you see soon, meaning is that malayo-layo ka ng kaunti. Pero kung sa sine tayo manunood, almost 1 month na lang. Hindi ko rin sa akin. If I see that the judgment is fast approaching, meaning is that you have to prepare it now. We must be all scouts, the girls and the boys. We must be members of the Boy Scouts or Girl Scouts. Because in scout, meaning is that we are all prepared and we are all prepared. Handa tayo lagi. Ang kailangan ito na tayo magkahanda before becoming of our God. Because, tingali, alam ninyo na kung ang Diyos na maghukom, wala nang makakasalita. Alam ninyo yan. And there is no law that may be imposed to judgment of God. And there will be no lawyer at all. Wala tayo, kahit your master cannot give you something to give you a clearance that needed, you will be given again what we call forgiveness or pardon. There will be no pardon at all in the judgment of God. Hindi kagaya dito sa ating mundo. And nobody could give you to protect yourselves and to change the mind of God. Nobody. I said even your master cannot do it. Except that you have to follow what I say today. Except that you have to go with me. Except that you have to maintain your mind to love God and myself. Because my Father and myself is the same. I am not God, but I can tell you that my mission is the states of God. And all the words which is coming from my mouth, it is also His words. So I said, I am not God, I said, I repeat. But please, remember that my teaching is coming from Him. And I cannot be sent here to the world without Him. This is only a meeting, of a monthly meeting. And I cannot tell you these words in many people, because actually, you are very lucky today that I am giving you this information, because this is an ahead information, which I believe that our mission na kailangan na ngayon, na tayo'y kikilos. Huwag na kayo masyado magkumpiyansa. Huwag na kayo masyado maniniwala sa ating mga kapwa tao. Huwag na kayo masyado maniniwala sa mga kalukuhan ng ating mga misyonaryo. Alam ko yan na marami na tayong mga luluko. Nagluluko na sa pagmimisyon. Pero huwag ninyong pansinin yan. Huwag ninyong titingnan yung mga masamang ginagawa ng ating mga kasama. Huwag ninyong titingnan yung mga kamalian nila. Ang titingnan ninyo, itong ating ipinagawa sa atin. Yun ang dapat nating titingnan. So disregard what is bad work and bad mission. Disregard of whatever mistakes committed by our missioners. Disregard yan. Sa kanila ng kuwan yan. Sa kanila ng kasalanan yan. Sa kanila ng responsibilidad. That is their responsibility to protect themselves. To protect themselves. It is already their responsibility. Huwag na ninyong sabihin, bakit na naman gumagawa itong mga misyonaryo na ito, itong mga misyonarya na ito ng masama na hindi dapat ipinagawa ng ating asosasyon. Sabi ni Master ganito na ganito. Huwag ninyong sabihin yan. Pero ang masabi na gano'n, ang ibig mo sabihin, kung makita mo yan, hayaan mo sila. Basta sa kanila na yan, sa kanilang problema yan. O kung pupunta sa inyong bahay, yun, sabihin mo na. Kung magsabi, sister, dito muna ako titira sa inyo. Brother, dito muna ako titira. Tapos nakita mong masama sila. Sabihin mo, wag, alis mo na. Huwag ka dito, hindi ka karapat dapat sa bahay namin. Dahil hindi kayo talagang misyonaryo. Misyonaryo kayo ni Satanas. Yan ang sagot ninyo. Pag sabihin, mayroon akong sing-sing, sister. Mayroon kang sing-sing. Pero hindi sing-sing yan ng Kevin eh. Sing-sing yan ng mga Imperuhanon. Ha? Sing-sing yan ng mga taong makasasala. Hindi yun sing-sing ng mga taong tunay sa Diyos. So huwag mo akong ganunin. Huwag mo akong isama sa mga kasamaan mong gawa. Para malaman nila na sila'y masama. Para, kung sakali naman, malaman nila na, mapansin nila na yung pala mga gawa nila, hindi pala sila matanggap sa mga kasamahan nila. So mag-change sila ng ugali nila. Pero kung tanggapin ninyo yan, ibig sabihin, magpapatuloy ang mga sama nilang gawa. Sapagkat tinanggap ninyo, kung ang awa mo ay hindi na tama sa mga tamang gawa, yan, sasawa ka. Nagsasabi po ako ng totoo. Nagsasabi talaga ako ng totoo. Ngayon, ano ba ang ebidensya mo? Sasabihin mong Diyos mo si Jesus Christ. Sasabihin yung Diyos niyo si Jesus Christ. Ano bang ebidensya mo na Diyos mo si Jesus Christ? Ha? Ano bang may pakita mong ebidensya na Diyos mo si Jesus Christ? Sasabihin mong Diyos mo si Allah. Ano bang ebidensya mo bilang patunay na Diyos mo si Allah?
Yan ang katanguan sa paghukom, mga kapatid. Kung Diyos mo si Yahweh, ano bang ebidensya mo patunay na Diyos mo si Yahweh? Kung Diyos mo si Buddha, ano bang patunay na Diyos mo si Buddha? Kung sino pang mga Diyos niyo, mga grupo kayo, mga reliyon kayo dyan, mga pastor kayo, mga pare kayo, mga loloko. Ano bang ebidensya niyo patunay na Diyos niyo ang dino-Diyos niyo? Saan ang patunay? Ebidensya. Nakita niyo ba si Jesus Christ? Nakita niyo ba si Allah? Nakita niyo ba si Buddha? Nakita niyo ba ang Diyos niyo bilang patunay na siya ay Diyos ninyo? Ngayon, magtatanong kayo sa akin, ano bang ebidensya ko na Diyos ko si Panginoong Divine Master Robin Idira Buray Madron Icleo the First? Ito po yun. Ganito na yun. Ito na yun, mga kapatid. Ito yung ebidensya ko. Yan po talaga ang tunay at totoo, mga kapatid. Nagsasabi po ako ng totoo. Nagsasabi talaga ako ng totoo. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Mga kapatid ko, pakinggan natin ang mensahe ng ating Divine Master. Unsa pa man ang atong buhaton. Mubuhat ka ba dihang dautan? Mubuhat ka ba aron magkasala kaya niya na may palahod karon nga bago? Buhaton mo ba ang dautan aron sa buhaton ikaw ngadto nga magkasasala? Sudlan mo ba kadtong mga dautan hiyas aron buhaton ikaw nga malapok na lamang sa mga pagtanaw sa mata sa tao? Pakaulawan mo ba ang imong kaugalingon mga igsuon ko? Mintinahon mo ba ang dignidad sa imong kaugalingon? Matut pa ni Dr. Yudes Tubad, people who could maintain the dignity and the integrity of the association, those are the real members of the PBMA. Kinsa kuno kadtong mga tao nga pamintinar sa dignidad sa atong kapunungan. Nga kadto ang mga tao nga tinuod na sumusunod sa atong kapunungan PBMA.